Kung alam ko lang napakasalan ka, ibig sabihin ay aalagaan mo ang kapatid mong babae, mas mabuti pa siguro naging baboy na lang mula sa baryo? Uy, tumahimik ka! Si Clara ay nagbibigay sa atin ng buo niyang sweldo bawat buwan. Tinutulungan din niya ang gawaing bahay. Ano pa bang gusto mo? Sasabihin ko sa iyo, kung hindi mo siya papayagan umalis sa bahay na ito, isasama ko ang anak mong lalaki at magtatalon ako mula sa gusali. David at Sarah, aalis na ako para magtrabaho. Uy, Clara. Ika-4. 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 Pasyente bilang 4. Ano ba ang silbi ng pagiging gwapo? Kailangan mo pa ring magpatingin sa urologist. Mas mabuti kaysa pangit at walang silbi. Hubarin mo ang iyong pantalon at humiga sa kama. Para sa prosopagnosya, bakit kailangan kong hubarin ang aking pantalon? Hindi. Matinding pagtutol. Oh, Ginoong Santos. Ito ay urology. Isang regular na check-up lang. Urology? Hindi ba ito ang departamento ng psychiatriya? Uy, Lola. Marco, ilang taon ka na ba? Kung hindi ka ikinasal bago ka maging 30, makalimutan mo na ang magmana ng Santos Group. Clara, huwag ka nang umuwi ngayong gabi. Si Sarah ay tumatakas sa bahay. Lola, huwag kang mag-alala. Oh, huwag kang mag-alala, Lola. Ibaba ko na ang tawag. May mga gagawin pa ako. See ya. Ginoong Santos, naghahanap ka ba ng biglaang kasal? Ano naman ako? Sandali lang. Kung pakasalan kita, maaari kitang gamutin kahit kailan. Hindi. Ikaw? Ginoong Santos, may sakit ka na talagang ayaw mong malaman ng iba, di ba? Kung magpakasal tayo, alam natin ang sikreto ng isa't isa at kaya kitang gamutin. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong ideya. Ano bang problema? Sandali, baka isa kang sikat na takas? Itong batang babae parang daga ang takot. At hindi ko akalaing mangangahas siyang pakasalan ako nang hindi ako kilala. Kaya kung gusto mo akong pakasalan, ano ang kailangan mo? Kailangan kong umalis sa bahay namin. Pero hindi ko kaya ang upa. Kaya pwede ba? Sa huli, maghuhutot ka pa rin ng yaman. Si. Ang Toreng Ginto, 2806. Hindi na ako babalik doon para tumira. Kayo ni Sarah ay magpakabuti sa isa't isa. Tigilan niyo na ang pag-aaway sa akin. Kakasal ko lang ngayon. Pagbalik mo, ipapahayag ko ito sa board. Saliksikin ang background ng babaeng ito. Oo, Ginoong Santos. Saan tayo pupunta? Ang eksklusibong samahan. Tingnan mo, sa ating andrology department, ikaw lang ang may mataas na edukasyon at bata. Para sa investment conference ng De La Cruz Corporation, ikaw ang perpektong pumunta. Pumunta ka na lang. Sa pagkakataong ito, kung makuha mo ang investment mula sa De La Cruz Corporation, ang bonus mo sa katapusan ng taon ay $50,000. Tigilan mo na ang pag-iisip, pumunta ka na. Director, Umalis ka na.
Hindi ba ito dapat ang pulong para sa presentasyon? Bakit tayo nandito? Dr. Reyes, tara, tara. Maupo ka, pakiusap. Hindi ko inakala na si Dr. Reyes ay napakabata. Ginoong De La Cruz, bata ka rin at matagumpay. Pakitingnan mo ang proposal na ito. Dr. Reyes, huwag kang masyadong nagmamadali. Talagang gusto ko ang nakikita ko. Kung makikipaglaro ka, pwedeng pirmahan ko na ngayon. Ginoong De La Cruz, magpakita ka naman ng respeto. Huwag kang makipaglaro sa akin. Ang nagpapahirap na estilo ay hindi gagana. Magandang dilag. Huwag mo akong hawakan. Mahal, tumigil ka diyan. Paano ko biglang makikita ang mukha niya? Dati, kapag tumitingin ako sa salamin, hindi ko man lang makita ang sarili kong mukha. Ang prosopagnosya ko. Gumaling na ba? Ginoong Santos? Ikaw pala. Mahal, dahil nasa club ka na, bakit magkunwari ka pa? Hindi. Sino siya? Ang investor. Dahil alam mong ako ang investor, hindi ba dapat mas mabuti ang trato mo sa akin? Kung hindi, wala na ang deal. Sino ka? Sino ka? Sumama ka sa akin. Si Ginoong De La Cruz ay ang tagapagmana ng De La Cruz Corporation. Nasaktan mo siya. Hindi ka niya hahabulin, di ba? Nag-aalala ka sa akin? Siyempre, nag-aalala ako sa'yo. Masyado kang padalos-dalos. Natatakot ako na maghiganti siya sa'yo. Ayos lang. Hindi ako takot sa kanya. Akala ko na, mula nang matandaan ko, may prosopagnosya na ako. Paano ito biglang gumaling? Papahatid na muna kita kay Liam pauwi. Ikaw? Nasaktan mo siya. Natatakot ako nagagawan kanya ng problema. Pakiusap. Huwag ka nang bumalik doon. Okay? Siya. Di hindi na ako babalik. Liam, Umalis na ako. Kung hindi ako makakuha ng investment, mamumula na naman ako ni Director Reyes. hindi. Hindi mangyayari yan. Ano? Wala. Tara na. Hindi ba iyong babaeng PhD? Hindi makuha ang investment, nasaktan si Ginoong De La Cruz, at may kapal ka pang mukha na pumasok. Ako? Director, pasensya na. Na-offend ko si Ginoong De La Cruz kahapon. Ano bang sinasabi mo, baliw? Nagpadala ng pondo si Ginoong De La Cruz kaninang umaga, kahit hindi pumirma ng kontrata. Ang galing mo! Kagabi, si Ginoong Santos hindi ba sinuntok niya si Ginoong De La Cruz? Si Ginoong De La Cruz ay ang tagapagmana ng De La Cruz Corporation. Si Ginoong Santos ba ay isa ring malaking tao? Ano? Siya? Sofia, huwag mong maliitin ang tao. Matuto ka kay Clara. Clara, ang galing mo. Kaya pala kaninang umaga ang mga kagamitan ng ospital natin ay pinalitan lahat ng mga bagong modelo. Si Ginoong De La Cruz ay kilalang manyakis. Sino ba ang may alam kung paano si Clara nakuha ang investment? Clara, paano mo nagawa iyon? Ako. Naubusan ka na ng dahilan, ha? Nakuha mo ang investment ni De La Cruz? Ano bang dapat ipagmalaki? Narinig ko, ang Santos Group ay may investment conference din bukas. Kung ganyan ka kagaling, kunin mo ang investment ng Santos Group. Santos Group, iyon ay multibilyong dolyar, pampublikong kumpanya. Ang Santos Group ay hindi kailanman namuhunan sa mga medikal na proyekto. Sa palagay ko, hindi ito posible. Kung hindi mo makuha ang investment ng Santos Group, ibig sabihin ang pondo ngayon ay talagang nakuha mo sa pamamagitan ng pagtulog kasama si Ginoong De La Cruz. Hindi totoo. Kunin mo nga ang investment ng Santos Group? Kung kailangan ninyo ako, Direktor, kaya ko ito. Talaga, Clara? Kung maaari mong makuha ang investment ng Santos Group, ang aming ospital ngayong taon ay maaaring lumawak. Subukan ko. Pero Direktor, kung makuha ko ang investment ng Santos Group,
Gusto ko ang anak ninyo si Sofia Reyes ay humingi ng tawad sa akin sa publiko. Sige, kung talagang makukuha mo ang investment ng Santos Group, hihingi ako ng tawad sa iyo sa pamamagitan ng PA system. Hintayin mo. Ang pinuno ng Santos Group ay... Bakit wala akong makitang impormasyon? Napaka-misteryoso. Direktor Carlos Santos. Tito ni Ginoong Santos. Si Bianca Santos, shareholder. Ginoong Santos, nasa bahay ka na. Nagluto ako ng hapunan. Nasa silid kainan. Pwede kang kumain kung gusto mo. Huwag mo na akong tawaging Ginoong Santos para hindi tayo mabisto sa harap ni Lola. Oh, si. Mahal. Sinusuri mo ang Santos Group? Oh, mayroon akong pulong ng mga mamumuhunan sa Santos Group bukas. Kaya nagsasaliksik ako. Itong masamang babae, alam na ba niya kung sino ako? Sinusubukan ba niya ako? Ginoong Santos, hindi ka ba kakain ng hapunan? Hindi. Uy, Liam. Bukas, ang sentro medikal ng lungsod ay dadalo sa pulong ng mga mamumuhunan sa Santos Group. Tanggihan sila. Opo, Ginoo. Mga kandidato para sa pulong ng mamumuhunan, dito po, pakiusap. Sandali, taga-sentro medikal ng lungsod ka ba? Oh, taga-sentro medikal ng lungsod ako. Ang sentro medikal ng lungsod ay bawal sa pulong ng mamumuhunan na ito. Pakiusap, umalis ka. Bakit? Nauna ako rito. Walang dahilan, umalis ka na lang. Sa tingin ko, Labas, labas, labas! bahala na. Para sa isang malaking kumpanya, tulad ng Santos Group, normal lang na maging mapagmataas. Teka, kasal na ba talaga siya? At kung may anak siya, ang Santos Group ay parang sa kanya na, ano? May prosopagnosia siya. Sigurado ka? Perpekto. Ang balitang ito mula sa iyo ay hindi maaaring dumating sa mas tamang panahon. Sa pulong ng mga shareholder bukas, makikita mo kung paano ko siya ibababa bilang CEO. Si Ginoong Santos ba ang tinutukoy niya? Hindi makapaniwala na may taong may prosopagnosia ay talagang namamahala ng ganoong kalaking kumpanya. Ah, nakuha ko. Bumili ng isang batch ng magkakaparehong uniforme. Tandaan na tanggalin ang mga ID badge. Ngayon, Kumusta, Ginoong Santos? Kung handa kang mamuhunan sa proyektong medikal, maaari tayong lumikha ng win-win para sa ating dalawa. Win-win, ha? Kailan ka bumalik? Pumasok ka ng walang ingay. Sobrang focus ka sa trabaho mo. Kumain ka na ba? Kung hindi, ipapainit ko ang isang bagay para sa iyo. Hindi, okay lang ako. Bakit binabasa mo pa ang mga file ng Santos Group? Dahil kailangan ko talagang makuha ang pamumuhunan ng Santos Group upang patunayan ang aking sarili. At sa tingin ko ang pinuno ng Santos Group. Kailangan din ng ating ospital, alam mo. Paano naman? Sa pagitan nating dalawa, ang pinuno ng Santos Group ay may prosopagnosia. Paano mo nalaman? Hey, Clara. Ikaw, ano pa ang alam mo? Narinig ko lahat ito ngayon sa hagdanan. May nagsabi sa pulong ng mga shareholder bukas. Isa sa publiko nila ang kondisyon ni Ginoong Santos. At tatanggalin din siya sa kanyang posisyon bilang CEO. Tanggalin ako? Maaaring aking ambisyosong Tito Carlos? Ang apelyido ni Ginoong Santos ay Santos. At ang apelyido mo rin ay Santos. Maaaring ikaw ay... Hindi ako. Sige, hindi ka nga. Bakit ang lakas ng boses mo? Tinakot mo ako. Ako ay kay Ginoong Santos. Katulong ni Ginoong Santos. Tama. Well, ang impormasyong ito mo ay napakahalaga. Hindi ba ikaw ay pupunta sa humanap ng puhunan para sa ospital mo? Pumunta ka ulit sa Santos Group bukas. Magsasalita ako ng maganda para sa iyo kay Ginoong Santos. Talaga? Talaga. Salamat, Ginoong Santos.
Nakakita na ulit ako. Noong nakaraan, ang aking prosopagnosya. Biglang nawala. Dahil din ito sa pakikipag-ugnayan sa kanya, Mukhang kailangan kong humanap ng oras. upang pumunta sa ospital at magpatingin muli sa doktor. Ginoong Santos? Oh, hindi. Mahal, talagang natulungan mo ako ngayon. Kung bukas ay makakuha ng puhunan mula sa Santos Group, ililibre kita ng hapunan. Well, hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Dito, binibining raise. Ginoong Santos? Paano siya nakaupo sa dulo ng mesa? Binibining Reyes. Binibining Reyes. Dito po. Oh, Tingnan ko muna. Dr. Reyes, ang investment plan mo dito ay talagang mahusay. Ginoong Santos ay talagang magugustuhan ito. Sandali, kailangan kong sagutin ito. Kumusta, Bianca? Narinig ko na nag-i-invest si Marco sa isang ospital. Hindi ako sang-ayon. Ako lang ang makakagamot kay Marco. Walang ibang lalapit kay Marco. Sige, nakuha ko. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Ang investment plan mo dito ay hindi maganda. Hindi mo naiintindihan ng Santos Group. Paano ito dapat gumana? Sige, lumabas ka. Ikaw, Labas, labas! Alis. Kumusta, Bianca? Tapos na. Maaasahan mo ako. Ginoong Santos, lahat ng nameplates para sa mga shareholder ay nawawala. Ano? Kaya ito ang pinlano ng mahal kong Tito Carlos ay pinlano. Buti na lang at bulag ako sa mukha. Sa paglipas ng mga taon, natuto akong kilalanin ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang pangangatawan, buhok at damit. mahal kong pamangkin, tingnan mo ang bagong uniforme na in-order ko para sa kanila. Astig, di ba? Huwag kang tumayo diyan. Hindi na kailangang kabahan. Upo, upo. Huwag kang kabahan. Umupo ka, umupo. Tinawag ko kayo rito ngayon para magpahayag ng isang bagay. Magpapakasal na ako sa lalong madaling panahon. Pagkatapos bumalik ng aking lola mula sa ibang bansa, ibibigay niya ang Santos Group sa akin upang pamahalaan. Kaya si Ginang Santos ay sa wakas ay payapa na. Ibinibigay sa iyo ang Santos Group. Tunay nga, kung si Ginoong Santos at ang kanyang asawa ay magkaroon ng anak, kung gayon ang Santos Group ay magkakaroon ng tagapagmana. Ang pag-aasawa ay mabuting bagay. Oo. Teka. Sa totoo lang, ang aming grupo ay may malaking potensyal na panganib. Ginoong Santos, hindi mo ba sasabihin sa mga shareholder? Anong panganib? Wala akong ideya. Ang ating Ginoong Santos ay may pagiging bulag sa mukha. Sa madaling salita, hindi man lang niya makilala ang mga mukha ng mga shareholder. Ang isang taong tulad nito, sa palagay ko ay hindi siya karapat-dapat na maging ang CEO ng kumpanya. Ano? Kung totoo ito, paano maniniwala ang sino man sa atin o makipagtulungan sa atin? Direktor Santos, totoo ba ang sinabi mo? Upang malaman kung nagsasabi ako ng totoo, bakit hindi mo siya tanungin? Ginoong Santos, tumingin ka sa paligid sa lahat ng narito. Sino rito ang marketing director? Kaya si Ginoong Santos ay talagang may sakit. Maaari bang ang isang taong tulad niya talagang patakbuhin ng maayos ang ating kumpanya? Kaya sinasabi niya na hindi ko napag-aralan ng maayos ang Santos Group? Dapat ba akong pumasok ngayon at ipakita kay Ginoong Santos kung gaano ko kakilala ang Santos Group? Ginoong Santos, hindi mo talaga alam kung sino ang marketing director, di ba? Sige na, Clara. Kung matutulungan ko talaga si Ginoong Santos sa sitwasyong ito, tiyak na siya ay handang mamuhunan sa sentro medikal ng lungsod. Itong shareholder na kagagaling lang magsalita, ikaw ang pinuno ng marketing. Zhao Xin, tama ba ako? Mahal. Ikaw ang pinuno ng departamento ng marketing. Zhao Xin, tama ba? Hindi ba sinabi ko kay Liam na huwag nang kumuha ng iba pang assistant para sa akin? Sinta, Clara, bakit ka nakaupo sa upuan ni Ginoong Santos? Sino ka? Hindi mo ba nakikita na nasa meeting tayo? siya ang bago kong assistant. Kung wala ng iba, tapusin na natin ang araw na ito. Oy, huwag kang magmadali, Ginoong Santos.
Tungkol sa iyong sakit, may utang ka sa lahat ng paliwanag, tama ba? Isa akong manggagamot sa sentro medikal ng lungsod. Tinitiyak ko sa iyo, sa aking lisensyang medikal, si Ginoong Santos ay hindi dumaranas ng anumang sakit na nakakaapekto sa kanyang trabaho. Ngunit naisip mo ba kung sino ang maaaring naglabas ng privacy ng pasyente? Huwag mong hayaang magamit ka bilang piyesa at paglaruan. Ikaw, matulis ang dila. Hindi ako makikipagtalo sa isang babae. May iba pa ba? Wala? Tapos na ang meeting. Siya. Mahal kong pamangkin na lalaki. Hindi laging ganyan kaswerte ang mga tao. Kaya ikaw talaga si Ginoong Santos. Nagpapanggap ba siyang walang alam? O hindi niya talaga ako kilala? Hindi ako si Ginoong Santos. Ako ang kapalit ni Ginoong Santos. Ah? O, dahil mayaman ay natatakamahay, kaya karaniwan hindi sila pumunta mismo. Naghahanap sila ng kapalit para sa kanila. Ah, naintindihan ko. Ang baliw-baliw na ito ay napakadaling lokohin. Ah, tama. May mga plano ka ba mamaya? Kahit na hindi naging matagumpay ang aking pitch ngayon, gusto ko pa ring pasalamatan ka sa pagbibigay sa akin ng isa pang pagkakataon. Hindi matagumpay? Imposible. Sinabi ng taong namamahala na hindi ko talaga naiintindihan ang Santos Group. Sasagutin ko muna ang tawag na ito. Kumusta? Clara, ikaw, munting trader, Sinta, sino ang nagpayag sa iyo na tumakas ng bahay ng walang pahintulot? Sino ang nagsabing pwede kang tumakas ng bahay na ganyan? Sarah, alam kong sa lahat ng mga taon na ito, nananatili sa bahay. Naging dahilan ako ng maraming problema para sa iyo. At kay David, napakaraming problema. Dahil alam mo iyon, bakit hindi ka magmadali at padalhan ako ng pera? Nasaan ang sweldo ngayong buwan? Kaya hindi siya humahabol ng pera. Talagang wala siyang pera. Sarah, kailangan ko ng pera para mabuhay ng mag-isa. Oh, Sinta ko. Ang kapal ng mukha mong itago ang sweldo mo. Pupunta ako sa ospital mo at ipaalam sa lahat ng kasamahan mo kung gaano ka walang utang na loob. Papunta na ako ngayon. Hoy, Sarah! Mahal, sasabihin ko sa'yo mamayang gabi pag uwi ko. Kailangan ko nang pumunta sa ospital ngayon. Hoy, teka. Sa tingin ko, ikaw ay hindi matatag ngayon. Hindi ligtas na mag-isa kang pumunta. Sasamahan kita. Sarah? Sa wakas nakabalik ka na. Wala kang ideya kung gaano na kami katagal naghihintay sa iyo. Kayo? Ipakilala kita. Ito si Ginoong Garcia. Siya ang inayos ko para sa iyo. Ang blind date mo. Sasabihin ko sa iyo, ang pamilya ni Ginoong Garcia ay talagang mayaman. Kung pakakasalan mo siya, hindi ka na kailangang magtrabaho pa. Clara, ang lambot ng balat mo. Pusta ko, kaya kong kurutin at lalabas ang tubig. May asawa na ako. May asawa? Anong ibig mong sabihin? Nasaan ang mga dokumento ng pagkakakilanlan? Alam mo ba? Bukod dito, ikaw ay isang andrologist. Wala kang paggalang sa sarili. Anong lalaki ang gugustuhin ka? Ang asawa ko ay nasa baba. Wala akong pakialam. Roleplay lang iyan. Mas kapanapanabik ang mga may asawa. Ikaw, Kayo dalawa? Si Clara ay nasa itaas ng matagal. Baka may nangyari. Hoy, Ginoong Santos, kumusta? Narinig ko na ang iyong prosopagnosya ay nagpapakita ng mga palatandaan ng paggaling. Paano kung umakyat tayo at suriin muli? Oh, siya. mabilis gumana ito. Milagrong gamot ito. Salamat, Clara. Pamilya na tayo. Malaki ang regalo sa kasal. Basta masaya ka, Ginoong Garcia. Pumunta ka lang kahit kailan. Sige, kukunin ko na siya ngayon. Sa susunod, dadalhin ko ang regalo sa kasal at pupunta sa inyo.
Sinabi mo na kapag nakikipag-ugnayan ka sa isang babae, bigla mong nakikita ang mukha niya. Oo, pero sandali lang. Batay sa iyong description, kahit na pansamantala lang, malamang may kaugnayan sa iyong adrenaline pagtaas. Adrenaline? Sa madaling salita, kapag kasama mo siya, mabilis ang tibok ng puso mo at tumataas ang presyon ng dugo mo. So, doktor, ibig sabihin ba na ang aking face blindness ay pwedeng gumaling? Mahirap sabihin. Iminumungkahi ko na magpa-check up ng mas masinsinan. Sulat kita ng referral. Sige, magpa-check up ka. Salamat, doktor. Walang anuman. Ang departamento ng psikayatriya. Paano magkakasakit ang isang tao na hindi na makalakad? Pasensya na? Hindi ba ito ang therapy room? Nakita ko lang ang isang pasyente na tinutulungang lumabas dito. Ang ilang sakit sa pag-iisip nagdudulot ng somatikong sintomas. Uy, sa anong palapag ang mga eksaminasyon? Ang mga eksaminasyon ay nasa ika-5 palapag. Ginoo, sumakay ka ng elevator doon at okay ka na. Sige, salamat. Hayaan mo akong tumulong sa iyo. Nahawakan siya. Hindi. Tulong. Kaya ko nang mag-isa. Ang asawa ko ay laging may ganitong mga yugto. Makakalma rin siya sandali. Saka kita ihahatid sa elevator. Tulungan mo ako. Mahal, nagkamali ako. Huwag tayong gumawa ng eksena. Umuwi na tayo. Simula ngayon, ikaw na ang masusunod sa bahay. Hindi ko siya kilala. Mahal, umuwi na tayo. Ibebenta ko lahat ng meron ako. Papagagalingin kita. Hindi siya ang asawa ko. Ang asawa ko ay nasa. Nars, kapag may yugto ang asawa ko, hindi siya nasa tamang pag-iisip. Mauna ka na at bumalik sa trabaho. Huwag mong hayaang saktan ka niya. Doktor. Tingnan mo. Maupo ka. Tungkol sa iyong kondisyon, baka posible palang gamutin. Talaga? Kaya ano ang kailangan kong gawin? Kailangan mong gumugol ng mas maraming oras sa babaeng iyon. Pasiglahin mo pa ang iyong utak. Paumanhin. Ang numerong iyong diniyal ay pansamantalang hindi available. Bakit hindi sumasagot si Clara sa kanyang telepono? Sandali. Ang dalagang ito ay mukhang medyo wala sa sarili. Hindi mo siya dadalhin kahit saan. Siya ang asawa ko. Pakialam mo, ang sarili mong buhay. O tatawag ako ng pulis. Hayaan na ang pulis ang humawak. Bakit tatawag ng pulis? Hindi ko sasaktan ang sarili kong asawa. Pero lumalaban siya. Mahal? Narinig mo yon? Tinawag niya akong mahal. Pero, Huwag na tayong makialam. Mahal. Mahal. Clara. Clara. Okay ka lang? Sino ka? Ako ang asawa niya. Tinanong mo kung sino ako? Clara. Mahal? Clara, huwag kang matakot. Huwag mo akong iwan. Ano? ingat. Clara, David. gising ka na pala. Halika rito. Nasaan si Marco? Oh, Nasa sa VIP room sa tabi. Siya ba yung sinabi mo sa akin? Yung asawa mo sa biglaang kasal? Oh. Tungkol doon, sinabi ni Sarah sa akin. Si Sarah nakahanap sa'yo ng mas bagay na kapareha. David. Kahapon din roga ako ni Sarah. Muntik na akong kunin ng isang tao. Kung hindi dumating si Marco ng tamang oras, baka kinokolekta mo na ang bangkay ko. Walang lagnat. Ano yung kalokohan na yan? David, hindi mo alam. Sabi ni Sarah naghahanap siya ng mapapangasawa ko. Pero sa totoo lang, kinuha niya ang regalo sa kasal nila at ibebenta niya ako. Tumahimik ka. Ikaw. Talagang nawawala ka na sa kontrol. Ang biglaang kasal. Isa lang yan. Pero ikaw, sinisiraan mo pa si Sarah. David, sinisiraan ko ba siya?
Tanungin mo siya ng personal at malaman mo. Titingnan ko si Marco. Ikaw! Hoy! Clara! Clara! Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Pamilya ako niya. Kumusta siya ngayon? Pamilya? Huli ka na. Wala na siya. Wala na? Anong ibig mong sabihin? Mga 10 minuto ang nakaraan. Pumanaw na siya. Dinadala siya sa morgue. Hindi pwede. Halatang halata na nasugatan siya sa ospital kahapon. Hindi mo ba siya iniligtas? Mahal, gising na. Mahal, yung sinabi mo sa akin kahapon, hindi ko pa yun naririnig. Pwede mo bang ulitin sa akin? Mahal, Anong ginagawa mo? Marco? Ikaw ba yan? Katabi ko lang ang bahay. Nagpalit lang ako ng benda. Gaano ka pa katagal magluluhod? Ang gulo-gulo mo talaga. Kaya mo bang maglakad? Kung kaya mo, pumunta ka muna sa kwarto ko. Kaya kong maglakad. Tara na. Lola, bumalik na kami. Lola? Siya si Clara, ang manugang mong babae. Kumusta? Mabuti, mabuti. Mabait ang mukha ng babaeng ito. Ay, mag-usap muna kayo. Kukuha ako ng tubig at iinom ng gamot. Ako na. Ang bait na bata. Marco? Dapat mong pahalagahan siya. Baliw-baliw. Ha ha ha. Tamang-tamang init ng tubig. Dali, inumin mo na gamot mo. Anong problema? Mayroon ba sa mukha ko? Halika rito. Palapit pa, hindi kita kakagatin. Wala ka bang nararamdaman kahit na ano? Ang saktan ako, isa lang yon. Pero pinangahasan kanilang saktan. Ipapakita ko sa kanila ang kapangyarihan ng batas. Tatawag lang ako. Sinabi sa akin ni Marco siya ay asistente ni Ginoong Santos sa Santos Group. Oh, pakiramdam ko siya ay talagang masipag araw-araw. Ha ha ha. Clara, iba ka talaga. Ang dali mong lokohin. Maganda ba ang trato sa'yo ni Marco? Mabait talaga si Ginoong Santos at mabuti rin ang trato niya sa akin. Clara, hindi ba sa tingin mo ay maganda na si Marco ay malamig? Hindi pa siya nakipag-date kahit kanino. Napakapuri niya. Siya ay mabuti lang sa mga taong gusto niya. Simulan nang mag-empake. Aalis na tayo. Gusto ko nang umuwi at maligo. Ngayon, pwede bang mabasa ang sugat mo? Hindi. Kaya. Kailangan mo akong tulungan. Tara na, Lola. Tara na. Tapos na ang meeting. Maghanda ka ng mainit na paligo. Ito. Parang hindi tama ito. Ano ang problema doon? Nasaktan ako dahil sa'yo. Kailangan mong managot para sa akin. Kinakabahan ka? Hindi ako kinakabahan. Tapos ka na bang tumitig? Oh. Sayang. Wala ka talagang kwenta. Ano ang sinabi mo? Wala akong kwenta? Sasabihin ko sa'yo. Ako. Oh, wala akong kwenta. Sa huli, mayroon akong yang hindi masambit na problema ng lalaki, diba? Kaya, Dr. Reyes, gagamutin mo ba ako? Ako na ang magbubukas ng pinto.
Ikaw ba ang katulong na inupahan ni Marco? Tulungan mo ako sa aking maleta at dalhin ito sa loob. Marco. Marco, nandito na ako. Namiss mo ba ako? Marco, bumalik na ako. Namiss mo ba ako? Bakit ka bumalik? Bianca, Bianca, kapatid na babae ni Marco? Bianca Santos? Nagulat ka? Natapos na ako sa pag-aaral at bumalik na ako. Marco, kaya ko na ngayong gamutin ang sakit mo. Mula ngayon, magkasama na tayo magpakailanman. Hayaan mo akong gamutin ka, okay? Naalala ko, hindi sila tunay na magkapatid. Bakit sasabihin ng isang kapatid na babae sa kanyang kapatid na lalaki ng isang bagay na napakalaswa? Bianca, hindi na kailangan. Malaki ka na ngayon. At saka, ako, ang kapatid mong lalaki, ay may asawa na. Kailangan mong bantayan ang iyong pag-uugali. May asawa ka na? Hindi ako naniniwala. Dati, dahil sa iyong kondisyon, hindi ka nangangahas mag-asawa, di ba? Si Clara Reyes ito. Siya rin ay asawa ko. Ang hipag mo, Sarah. Marco, ikaw at siya hindi kayo magkasama sa iisang kuwarto, di ba? Iyon. Medyo abala ako sa trabaho kamakailan. Natatakot na magising si Sarah. Kaya dito ako natutulog. Marco, pagod at gutom ako. May makakain ba? May pagkain na ginawa ko sa kainan. Uy! Noong nasa ibang bansa ako, laging mag-isa akong kumakain. Sobrang malungkot. Oh, Marco, kumain ka ba kasama ko? Ang pagkain sa bahay ay lumamig na. Papuntahin si Sarah para tulungan tayo painitin iyon. Kung tutuusin, si Sarah ay mukhang napakabait. Painitin ko ito para sa inyo. Halika na. Marco, naaalala ko gusto mo ng pagkaing kanluranin, pero ang mga ito ay puro pagkaing inchik. So siya pala ay hindi talaga gusto ang pagkaing inchik. Dati, nagpipilit lang ba siya? Oh, Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang luto ni Sarah ay masarap. Subukan mo muna bago ka humusga. Pero ang mga ito ay wala man lang imported na gulay. Mga lokal na gulay lang. Mawawala ang mga sustansya. Bianca, nakikita kitang lalong nagiging bastos. Sino ang nagturo sa iyo niyan? May nagluto para sa iyo, hindi mo man lang pinapahalagahan. At nagiging maselan ka pa. Marco, sinisigawan mo ako. Hindi ba sinabi mong mahal mo ako ng labis? Sinasabi ko sa iyo, bukas ng umaga, papuntahin ko si Liam para ihatid ka sa apartment. Marco, ayaw mo na sa akin? Clara, hayaan mo akong magpaliwanag. okay lang. Hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Kung tutuusin, tayo lang ay nasa kasal sa kontrata. Mauna na ako, at dadalhin ko ang mga gamit niya sa loob. Kakagaling mo lang sa ospital. Dapat magpahinga ka. Hindi, Clara. Talagang... Clara? Clara. Pasensya na sa abala, Clara. Walang problema. Kung kailangan mo ng kahit ano, tanong mo lang kay Marco. Hindi ako mangangailangan ng kahit ano, sabi ni Marco. Mahal niya ako higit sa lahat. Sa pamilyang ito, laging may lugar para sa akin. Clara, ang lakas mo talaga. Sa bahay, ikaw ba ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay? Nasaan si Martha? Martha? Oo, si Martha ng pamilyang Santos. Espesyal siyang sinanay. Siya ang naglingkod kina Marco at sa akin mula noong mga bata pa kami. Ganoon ba? Hindi ko pa siya nakikita. Ikaw at ang kapatid mo. Galing kayo sa mayamang pamilya. Ang babaeng ito parang hindi man lang niya alam. Parang hindi man lang niya kilala kung sino si Marco. Hindi ba sinabi ni Marco sa kanyang lahat? Ang pamilyang Santos ay isang pamilyang bilyon-bilyong piso ang yaman. Clara, ikaw at ang kapatid ko, paano kayo nagkakilala? Siya, parang pasyente ko. Doktor ka? Siyempre alam ko. Imposible. Noong taong namatay ang mga magulang ni Marco sa isang aksidente sa sasakyan, nagkaroon siya ng prosopagnosia. Para masigurado ang mana sa Santos Group, pinagtatago niya ito ng mabuti. Bakit siya magpapakasal sa isang babae na alam ang kanyang kahinaan? Clara? Anong problema, mahal? Clara, wag!
Okay ka lang? Bianca. Bianca, okay ka ba? Hindi ko siya tinulak. Bilis, tumawag ng ambulansya. Bianca, dadalhin ko muna siya sa ospital. Tara. Oy, Marco, hindi man lang ako tiningnan. Hindi niya ba talaga iniisip na itinulak ko ang kapatid niya? Hindi ba? Pero talaga hindi ko siya tinulak. Ma'am, bawal pumasok dito? Hindi, ako'y... Hindi bale. Paanong nakapasok ka dito? pumunta ako para magpatingin sa doktor, syempre. Clara, gusto kitang tanungin tungkol sa aking mahal na pamangkin na lalaki. Ano ba talaga ang kalagayan niya? Talagang nag-aalala ako sa kanya. Iyan ay privacy ng pasyente. Hindi ko masasabi sa iyo. Ha? Ikaw talaga ay isang mabuting bata. Paano kung magpalitan tayo ng sikreto? Sasabihin ko sa iyo tungkol sa kanya at kay Bianca. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa kalagayan niya. Deal? Hindi ako interesado. Tara na. Huwag kang ganyan. Hindi ka ba nagtataka kung paano si Bianca kanya pinatamaan? Paano mo nalaman na pinatamaan niya ako? Dahil ang ganitong klasing daya ay ginamit niya na higit sa isang beses. Noong bata pa siya, may isang babae na tumingin lang kay Marco at ginawa siya ni Bianca mabulag. Walang sinuman sa pamilyang Santos. Ay mabuti. Tinulungan mo si Marco na pumalit. Bakit hindi mo ako tulungan? Kahit papaano, kasama ako, ligtas ka. Ikaw? Hindi ko maintindihan. Ano bang sinasabi mo? Hindi mo maintindihan? Kumusta? Nasa ospital ka? Oh, Kakadaan ko lang sa opisina mo at nakita kong naka-on pa ang ilaw mo. natakot ako baka may nangyari kay Bianca. Kaya sinundan kita. Kumusta na siya ngayon? Nabali ang binti niya. Hindi pa nawawala ang anesthesia. Oh, ang pagkahulog niya sa hagdan talagang wala akong kinalaman. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya ng personal. Wala siyang tiwala sa iyo kahit kaunti. At pinagtatakpan mo pa rin ang mga sikreto niya? Sino ang kasama mo? Wala. Susunduin na kita. Huwag na. Alagaan mo na lang ng mabuti ang kapatid mo. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Clara, ayaw mo akong sunduin? O natatakot ka na payagan ako? Sino ba talaga ang kasama mo? Anong masama kung kasama niya ako? Hindi ba't may ibang babae ka? Isuli mo yan. Isuli mo sa kanyang telepono? Ano? Ang makapangyarihang Ginoong Santos, kontrolado ang lahat. At ngayon, gusto niyang kontrolin kung sino ang nililigawan ng doktor niya. Ginoong Santos. Teka lang, pupunta na ako sa'yo ngayon. Bakit mo kinuha ang telepono ko? Kinakausap ko lang ang pamangkin ko. Anong problema doon? Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Siyempre, pumunta ako para magpatingin sa doktor. Lumabas ka. Aalis ka ba o hindi? Sige, aalis na ako. Uy, Dr. Reyes. Alis na ako. Anong ginagawa niya dito? Pagdating ko sa ospital, nasa opisina ko na siya. Sasabihin ko sa'yo, hindi siya mabuting tao. Lumayo ka sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kanino man tungkol sa kondisyon mo. Tsaka, hindi ko nga alam kung ano ang problema mo eh. Wala akong ideya kung ito man ay erectile dysfunction o prosopagnosia. Ginoong Santos. Clara, nagsinungaling ako sa'yo. Pasensya na. Ako, hayaan mong magpaliwanag ako pag uwi natin. Okay? Talagang isang malaking bagay para sa isang bilyonaryong CEO ang makipaglaro ng bahay-bahayan sa akin. Hindi ganoon, Clara. Ang pagpapakasal mo sa akin talagang nakatulong ng malaki. Labis akong nagpapasalamat. Pero, hindi ito bagay na maipapaliwanag ko sa ilang salita lamang. Alam mo kung ano? Ang bahay na tinitirhan natin, ililipat ko sa'yo. At lahat ng kamakailang kita ng Santos Group kamakailang kita ay ituturing na ari-arian ng mag-asawa. Ililipat ko lahat sa'yo. Ano sa tingin mo? Ano ito? Ito ba ay limos? Marco, hindi ako pulubi. Kung sa tingin mo ang paninirahan ko sa bahay mo ay sinasamantala ka, maaari akong umalis ngayon din. Huwag kang mag-alala. Babalik ako agad at iimpake ang gamit ko. Uy, hindi. Clara, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Simula pa lang, ang pagpapakasal sa'yo ay pagkakamali.
Kung alam ko lang na ang iyong mga physiological functions ay normal, hindi na sana kita pinakasalan. At sa ating pagsasama, hindi ka nagtiwala sa akin. Marco, gusto ko ng diborsyo. Babalik ako agad at susulatin ang papeles ng diborsyo. Hindi. Hindi kita didiborsyohin. Hindi tayo pwedeng magdiborsyo. Ikaw. Ikaw ba si Ginoong Santos? Ang kapatid mong babae, Bianca, kagigising lang. Okay, naiintindihan ko. Clara, ikaw? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap? Ginoong Santos. Dapat kang bumalik at puntahan si Bianca. Dapat kang bumalik para makita si Bianca? Siya. Pupuntahan ko siya. Sana, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sinungaling ka. Bahala ka. Mula pa sa simula, ito ay pagkakamali. Clara, Aiga? Anong problema? Bakit may dala kang bagahe? Lola, bakit ka nandito? Maupo ka, Lola. Umiiyak ka ba? Yung pasaway na si Marco, nanggulo ba sa'yo? Hindi. Anong nangyari? Nasaan ang pasaway na si Marco? Lola, kahapon, si Bianca nahulog sa mga hagdang ito. Siya ang nagdala kay Bianca sa ospital. Bumalik ang masamang babae na iyon? Paano siya nakapasok sa bahay na pinagsasaluhan ninyo ni Marco? Yung masamang babae? Noong nais ng mga magulang ni Marco na ampunin siya, tutol na tutol ako. Ikaw at si Marco ay bagong kasal na magkasama. Kahit ako ay hindi komportableng pumunta at mang-abala sa inyo. Yung masamang babae, ang kapal ng mukha niya. Huwag kang mag-alala, Clara. Lola na ang bahala dito. Palalabasin natin siya. Lola, uminom ka muna ng tubig. Nahulog sa hagdan, ha? Sana maging walang malay siya. Yung mga laro niya, si Marco lang, ang bobo, ang hindi nakakakita. Huwag kang mag-alala, Clara. Si Marco talagang itinuturing siya bilang sarili niyang kapatid. Ayos lang yan, Lola. Wala akong pakialam. Naisulat ko na ang papeles ng diborsyo. Ano? Clara, gusto mong hiwalayan si Marco? Lola, alam ko na kung sino si Ginoong Santos at hindi ako sapat para sa kanya. Sinabi niya iyon. Hindi ka sapat para sa kanya. Hindi. Sa tingin ko lang. Ayokong maging hadlang sa kanya. Hindi. Talagang hindi. Kung babanggitin mo ang paghihiwalay kay Marco ngayon, iyon mismo ang gusto niya, at matutuwa ang masamang babae na iyon. Bianca ay labis na nagmamalasakit kay Ginoong Santos. Alam din niya ang mga gusto ni Ginoong Santos, at marami siyang pagkakatulad sa kanya. Nagpapanggap lang siya para sa'yo. Walang hiya, nakikipagkapit sa isang lalaking may asawa, at si Marco, ano na, buwisit na iyon. Kahit aso alam kumain ng sariwang tae, pero siya ay nakatutok sa isang piraso ng lumang, mabahong dumi. Nakangiti si Clara. Tigilan na natin ang pag-iyak, okay? At huwag nang banggitin ang diborsyo. Natakot mo si Lola? Mahina ang puso ni Lola. Lola, masama ba ang pakiramdam mo? Kukunin ko ang gamot mo. Uuwi ako sa ari-arian ng pamilya para uminom ng gamot. Tara na. Lola? Hindi ako sasama. Lola, okay ka lang? Medyo masama pa rin ang pakiramdam. Kaya sumama ka sa akin bumalik sa ari-arian ng pamilya. Tara na. Sige. Sasama ako sa iyo. Ginoong Santos. Isinama ni Ginang Santos si Ginang Santos palayo. Tingnan mo siya. Alamin kung ano pa ang kailangan niya at ayusin mo para sa kanya. Marco, Ayan, mamaya na tayo mag-usap. Sunduin mo ako mamaya. Marco, wag kang gumalaw-galaw, may balika. At hindi sinasadya ni Sarah iyon, kaya huwag mo siyang sisihin. Hindi ko siya sinisisi para dito. Dahil hindi kanya tinulak. Marco, sa tingin mo ba na sinadya kong itulak ang sarili ko pababa ng hagdan? Bali ang binti ko.
Si Sarah ay hindi ganoong uri ng tao. Marco, gaano mo na siya kilala? Nasa bahay mo siya at sinubukan na niya akong saktan. Paano kung hinahabol niya ang kayamanan ng pamilya Santos? Paano kung saktan ka niya sa huli? Bianca, hindi mo ba alam may mga kamera sa bahay? Marco, huwag mong subukang tingnan ang mga kamera na iyon. Maniwala ka sa akin. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Ang babaeng iyon ay mahirap at pangit. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Manahimik ka. Sinasabi ko sa iyo, ayaw kong marinig ang ganoong usapan muli. Bianca, kung hindi sana ang mga magulang ko pinrotektahan ka ng kanilang buhay bago sila namatay, hindi ko titiisin ang iyong patuloy na pananakit sa iba. Hindi ko ginawa. Huwag mong isipin na ang mga ginawa mo hindi napapansin. Mas mabuting mag-ingat ka. Marco, para sa babaeng iyon, iiwan mo ako? Uy, Tito Carlos? May inayos akong tao. Dalhin mo siya sa ari-arian ng pamilya. Pagkatapos nito, lahat ng mga file na gusto mo ay sa iyo na. Si Bianca ang nagpadala sa iyo, hindi ba, Basagulero? Anong pinagawa niya sa iyo? Wala akong pakialam. Pero, kung matutulungan mo ako alagaan si Marco, ito ang iyong bonus. Ginang Santos, si Marco ay bumalik na. Mag-isa ba siya? Oo. Alam niya ang tama. Lola, Clara, mga bulaklak para sa iyo. Kausapin natin ng mahinahon. Iiwan ko muna kayo. Okay lang ba si Bianca? Siya ang may gusto niyan. Alam kong hindi mo siya itinulak. Si Ginoong Santos, nasulat ko na ang papeles ng diborsyo. Pirmahan mo na lang kung kailan mo gusto. Kailangan ba na ganyan ka makipag-usap sa akin? Alam ko ang lugar ko, Ginoong Santos. Bulag ako. Hindi kita ka-level. Kung gusto mong maliitin ang sarili mo ng ganito, wala na akong masasabi. Tungkol sa diborsyo, hindi ito matutuloy. Pero kung babalik ako ngayon, makakasagabal lang ako sa iyo at kay Bianca. Clara, iyon ang tahanan nating mag-asawa. Hindi mo ba nakikita kung gaano kita kagusto? Hindi mo ba? Talaga nararamdaman iyon? Ginoong Santos, hindi ko na talaga masabi ngayon kung alin sa mga salita mo ang totoo at alin ang hindi. Ang laro ng pag-ibig ng mga mayayaman ay hindi ko ka-level. Bitawan mo na lang ako. Siya. Kailangan ko nang umalis. Kung ayaw mong umuwi, pwedeng tumuloy ka sa bahay ni Lola tungkol sa diborsyo. Hindi ako pumapayag. Bakit umalis ang pasaway na iyon? Lola, kailangan umalis ni Ginoong Santos. Sasamahan kita mamitas ng prutas. Ginang, Ginang Santos. Ito ang susi ng kotse ni Marco. Nagmamadaling umalis, nahulog ang kanyang susi. Clara, ibalik mo sa kanya. Titignan ko ang sopas. sige, pupunta ako. Ibibigay ko sa kanya. Ito ang susi mo. Clara, Ingat! Clara. Clara. Clara, okay ka lang ba, Clara? Clara. Buti naman okay ka. Clara. Clara. Humanda kayo sa resuscitation. Liam, mag-book ng flight. Kunin ang lahat ng doktor sa mundo at dalhin sila rito. Opo, Ginoo. Ginoong Santos, pakawalan na po.
Kailangan ng pasyente ng emergency surgery. Ginoong Santos. Ginoong Santos. Siena. Clara. Ginoong Santos. Bilisan mo. Magpahinga ka. Doktor, Ginoong Santos, kumusta ang asawa ko? Ang pasyente ay nasa kritikal na kondisyon. Pangako naming gagawin namin ang lahat. Dok, wala akong pakialam kung anong gamot ang gagamitin mo, kung anong makina. Kailangan mo siyang iligtas. Gusto ko siyang buhay. Ginoong Santos. Itong dalawa ang mga nangungunang mga siruhano sa bansa. Dok, ang asawa ko ay kasalukuyang nag-ooperahan doon. Kailangan mo siyang iligtas. Kung ililigtas mo siya, papayag ako sa anumang kondisyon na sasabihin mo. Ginoong Santos, malalim po ang inyong pagmamahal. Pinagpala si Ginang Santos. Siguradong makakalagpas siya. Sige, sige. Salamat, Doktor. Ginoong Santos, kailangan mong kumain ng kahit ano at magpahinga. Kung hindi ka kumain o uminom, babagsak ka. Dok, kumusta siya? Maayos naman ang operasyon, Ginoong Santos. Pero para malaman kung ang asawa mo ay ligtas na sa panganib, kailangan pa rin niya ma-ospital para obserbahan. Sige, salamat. Ginoong Santos, sa ngayon, dapat kang magpahinga muna. Now, ako na ang bahala. Marco, kamusta si Clara? Lola, bakit nandito ka? Ikaw. Ikaw, pasaway, kumalat na ang balita sa buong villa. Sinusubukan mo akong itago nito? Lola, sinabi ng doktor na matagumpay ang operasyon, pero sa ngayon, kailangan pa siyang obserbahan. 4. Nagdusa si Clara. Nahuli mo ba ang driver? Ginang Santos, sinaktan ng taong iyon si Clara at tumakbo. Hindi siya nahuli ng mga guwardiya. Sa kasalukuyan, sinecheck namin ang surveillance footage. Aksidente ba ito o sinadya? Tiyak na sinadya ito, at tiyak na ako ang target. Lola, makatitiyak ka, mahuhuli ko ang mga masasamang iyon, at dadalhin sila sa hustisya. Kaya, gumana ba? Ako! Nasagasaan mo ang isang tao? Hindi ba sinabi ko sa'yo na humanap ng paraan para gawin ito ng walang bakas? Masyadong maraming guwardiya sa villa area. Ang bahay ng mga Santos ay napapaligiran ng mga guwardiya. Walang paraan para makalapit. Ang tanga. So nasaan siya ngayon? Patay na ba siya? Ako, hindi ko alam. Hindi ako nangahas bumaba ng kotse para tingnan. Sige, gawin mo ang napag-usapan natin kanina. Bibigyan kita ng pera muna. Magtago ka. Sige. Tandaan mo, kung may magkamali, kailangan mong tandaan kung ano ang sasabihin at kung ano ang hindi sasabihin. Kung hindi, ang iyong amang naghihingalo ay hindi magkakagamot. Huwag kang mag-alala. Ako mismo ang gumawa ng lahat ng ito. Wala itong kinalaman sa iyo. Alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo? Clara, gising ka na. Ako? Huwag ka munang magsalita. Uminom ka muna ng tubig para mahimasmasan ang lalamunan mo. Dahan-dahan lang. Ikaw, ayos ka lang ba? Masama ba ang pakiramdam mo? Ayos lang ako. Mabuti naman. Si Marco ka ba? Hindi. Nasaktan ba ang mga mata mo? O natamaan ang ulo mo? Aayusan ko ng buong check-up para sa'yo. Sandali lang. Hindi, wala naman. Hindi ko palang nakikita si Ginoong Santos na sobrang gulo. Dahil kanino? Gutom ako. Malapit na dumating si Lola. Dinalhan kanya ng sabaw ng buto-buto na ginawa ni Martha. Paano nalaman ni Lola? Alam ni Lola na iniligtas mo ako. Sobrang nagpapasalamat siya.
Ako rin. Iniligtas mo ako dati. Iniligtas kita dati. Ngayon, pantay na tayo. Ayaw kong maging pantay tayo. Ano ba yung kalokohan? Sa pagitan natin, hindi kailangan magbilangan. Kalimutan mo na, higa ka na lang at magpahinga. Maaga pa naman. Maya-maya, si Martha ang magdadala ng sabaw ng buto-buto sa'yo. Ikaw? Ako. Siyempre, mananatili ako rito kasama ka. Pero mukha kang pagod na pagod. Ano kaya ang gagawin natin? Paano kung ako? Paano kung sumandal ako sa'yo at dumikit sa'yo sandali? Sige, okay lang. Huwag mo akong iwan. Gising ka na. Ikaw ay isang. Nandito si Lola. Ano kung nandito si Lola? Bakit ang yabang mo? Natatakot akong mag-alala si Lola. Okay lang. Noong araw na iyon, nang lumabas ka mula sa operating room, talagang nakita ni Lola ang lahat. At Ano? Lola, Clara, gising ka na. Lola. Tingnan kita. Pumayat ka dahil sa gulo. Pauupuin ko si Martha na magluto ng masustansiyang sabaw para sa iyo araw-araw. Alagaan mo ang sarili mo. Okay lang, Lola. Iisipin ko na lang na nagda-diet ako. Kalokohan, ang isang batang babae ay hindi dapat laging nagda-diet. Mukha kang maganda sa kung ano ka. Tama, Marco? tama. Pasok. Marco, Lola, Clara? Clara, hindi ako makapaniwalang na aksidente ka sa sasakyan. Gusto lang kitang puntahan. Salamat. Okay lang ako. Clara, pagkatapos ng isang malubhang aksidente, hindi ba ito mag-iiwan ng peklat? Kung magka-peklat, hindi maganda ang itsura. Okay lang. Wala akong pakialam doon. Narinig ko na may mga tao ay, alam mo na, parang, ano ba tawag doon, madaling magka-keloid? Hindi lang mabagal gumaling ang sugat, ang mga natitirang peklat ay maaaring maging nakausli. Mukha silang kasuklam-suklam na parang alupihan. Kasuklam-suklam parang, Bianca. Bianca. Marco, may kaklase ako sa ibang bansa na espesyalista sa cosmetic surgery. Dapat ko bang irekomenda sila kay Sarah? Salamat sa alok, Bianca. Pero talagang hindi ko kailangan. Sinabi ko na sa doktor na bigyan siya ng pinakamagandang gamot. Wala siyang magiging peklat. Ganun ba? Mukhang naging pakialamera ako. Nagiging pakialamera ka, pero hindi mo kasalanan. Si Marco ay laging sobrang nag-aalala tungkol kay Clara. Teka lang, Clara. 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 Nahanap ko na. Anong ginagawa mo? Sino ka? Paano ka nakapasok sa pharmacy namin? Kumukuha ako ng gamot para sa isang pasyente. Ang pangalan niya ay Clara. Clara? Na-ospital siya? Kilala mo siya? Ang sikat na ospital namin, Dr. Reyes. Sino ang hindi nakarinig tungkol sa kanya? Sa tono mo? Hindi kayo nagkakasundo? Ang yabang niya. Sino ang gugustong maging kasamahan niya? Paano kung magtulungan tayo? Dalhin mo ang gamot na ito kay Clara. Bilang tagapagmana ng mga Santos, susulat ako ng liham ng reklamo para sa iyo. At aalisin siya. Ikaw ang tagapagmana ng mga Santos? Siyempre. Anong problema sa mga gamot na ito? Huwag mag-alala, nag-aral din ako ng medisina. Ang reseta na ito ay hindi siya sasaktan. Pinalitan ko lang ang scar cream ng mga bitamina. Tinulungan kita.
para mapaalis mo siya. Siyempre, pero huwag kalimutan, ang investment na dala niya, pero iyon ay pamumuhunan ng Santos Group. Usapan na. Ang nurse na iyon ngayon ay mukhang hindi pamilyar. Akala, intern lang ako. Nag-leave ngayon ang supervisor ko. Paano napunta ang sleeping pill dito? Hindi maaari. Mga bitamina lang ito. Pinalitan mo nga ang mga gamot ko? Sino ang nagpadala sa iyo? Ito ay. Clara, kababalitaan ko lang. Pasyente ka sa aming ospital. Hoy, bata, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ayaw ko mang abala sa lahat. Walang abala. Nakikita kong malubha ang mga sugat mo. Ibinigay ko na ang posisyon mo sa ibang tao. Dr. Reyes, sa lahat ng mga taong ito, para sa ating ospital, ang halagang iyong nilikha, lagi naming naaalala. Ngunit ngayon, nakatanggap ng reklamo ang ospital na nagsasabing ang iyong oras ng trabaho ay masyadong maikli. Kung hindi ka magbitiw, ang Santos Group ay hindi na mag-iisip mamuhunan sa ospital. Ito ay naglalagay sa akin sa mahirap na sitwasyon. Sino? Sa ngalan ng Santos Group, ang gumawa ng desisyong ito. Iyon ang tagapagmana ng mga Santos. Direktor, ang ating botika, maaari bang pumasok ang sinuman? Ang botikang iyon, sira na ang kandado magpakailanman. At ang surveillance sa ibaba, sira rin iyon. Bankrupt tayo, hindi kayang ayusin. Ngunit basta umalis ka, ang tagapagmana ng mga Santos ay mamumuhunan sa ospital. Clara, kung patuloy kang tumatangging umalis, ang kaligtasan ng lahat ng ating pasyente ay hindi magagarantiyahan. Hindi ba't ikaw ang magiging kontrabida? Lahat ng ginagawa ko, hindi ba lahat para sa iyo? Dapat kang umalis. Kita mo, alam ng iyong kasama kung ano ang mabuti para sa malaking larawan. Ang ibig kong sabihin, ikaw ang dapat umalis. Ako umalis? Panunuhol at korupsyon, pag-abuso sa kapangyarihan, ang dalawang paratang na ito lamang ay sapat upang ikulong ka habang buhay. Dalhin siya. Mali ang pagkakaintindi mo. Inosente ako. Hindi ko naisip na ang direktor ay ganoon. Clara, ako. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ni Bianca. Okay lang. Kung hindi dahil sa kanya, nasa trabaho pa rin ako sa ilalim ng taong ganoon. Sa totoo lang, sa palagay ko sa iyong mga kwalifikasyon, kahit man lang maging direktor, sobra kang kwalipikado. Hindi. Masyado pa akong bata. Sa aking pananaw, hindi mahalaga ang edad. Lahat ay tungkol sa kakayahan. Teka. Oy, Liam, gumawa ng kasunduan sa pagkuha para sa sentro medikal ng lungsod. Oo, at hayaan si Clara, maging direktor ng departamento ng androlohiya. Oh? Ito ay isang biglang yaman. Mag-empake na tayo at mag-check out. Nagsisimula akong mag-alinlangan sa kakayahan ng ospital na ito. Siguro, dapat akong kumuha ng pribadong doktor para sa iyo. Nagpapagastos ka na naman. Ikaw ang aking tagapagligtas. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng aking buhay? Naalala ko kung paano ka nagpanggap na mahirap at sinabi sa akin na ang kotse na ito ay $50,000 lang. Sino ang makakaalam na madali ka palang lokohin? Sinabi ko lang yon ng basta-basta at naniwala ka. So, nararamdaman mo ba na ang panloloko sa akin ay nagbigay sa iyo ng pakiramdam ng tagumpay? Pasensya na, mali ako. Noong una, talagang hindi ko alam ang sarili kong nararamdaman. Akala ko hindi kita gusto. Kaya, hindi ko ibinunyag ang tunay kong pagkatao sa iyo. Okay lang. Anong nararamdaman? Kailangan ba nating pag-usapan yan ngayon? Gusto ko maghanap ng tamang oras at tamang lugar para sabihin sa iyo ng seryoso. Clara, gusto mo ba ng mga kotse? Hindi ko gusto ang mga yon. Hindi mo ba gustong magkaroon ng sarili mong kotse? Tuturuan kita ng masayang katotohanan.
Ang pera na kailangan para bumili ng kotse ay sapat na para sa taong iyon para sumakay ng taxi sa buong buhay. Sige, sige. Ang ating Clara ang pinakamahusay. Ibibigay ko sa iyo lahat ng perang kikitain ko mula ngayon. Sa anong mga pagkakataon ang isang multibilyong dolyar na CEO mai-in-love sa isang pangit na pato? Director Santos, kung hindi kayo magtatanim, mayaman siya. Nakita na niya lahat ng klase ng babae. Pero ang mga babaeng iyon ay nagpapaakit lang sa kanya. Kung may makasalubong siya, kung may makasalubong siya, kung may makasalubong siya na mukhang independent pera pala ay musmos at madaling lokohin, siguradong maiintriga siya. Ibig mong sabihin sina Marco at ang babaeng iyon ay magkasama dahil musmos siya at madaling lokohin? Sigurado, ang babaeng tulad niya na hindi pa gaanong nakakita ng mundo, ang pinakamadaling kontrolin. Ganoon ba? Kung kaya ni Marco, kaya ko rin. Aayos ako ng piging. Kunin si Clara Reyes. Tinitiyak ko sa pagkakataong ito, iiwan niya si Marco. Alam mo ba kung kailan ang isang babae na hindi pa gaanong nakakita ng mundo ay pinakamalamang na mahulog sa isang tao? Hindi ko alam. Ipakita sa kanya ang mundo. Ilagay siya sa mahirap na sitwasyon. Pagkatapos ay sagipin siya. Si Dr. Reyes ay mas abala kaysa sa akin. Congrats sa promotion, Clara. Pakiusap, ingatan mo ako sa trabaho, na? Mula ngayon, ikaw na ang pinakabatang direktor ng ospital natin. Salamat sa pagtulong sa trabaho ko. Huwag mo lang akong pasalamatan sa salita. Kailangan mong ipakita ang tunay na aksyon. Sige, ililibre kita. Clara, narinig ko na na-promote ka. Congratulations. Ang gandang balita ay dapat may promotion party para maipagdiwang ng maayos. Pero ako, Ngayong gabi, nag-book na ako ng pribadong kuwarto. Kung hindi ka sasama, mabibigo mo kami. ngayong gabi, baka hindi ako makasama sa hapunan mo. Gusto nila akong bigyan ng promotion party. Ayos lang. Mayroon akong international conference call ngayong gabi. Sige, mauna ka. Huwag uminom. Huwag kang mag-alala. Mahina ako sa alak, kaya hindi ako uminom kapag lumalabas. Kapag malapit ka ng matapos, tawagan mo ako Bakit kita tatawagan? para sunduin kita. Tara na. Clara, bakit kumakain ka na? Parang hindi ka nabibigyan ng sapat na pagkain sa bahay? Nagpapagaling ako mula sa injury, kaya may regular akong oras ng pagkain. Tsaka, sa tingin ko masarap talaga ang dessert na ito. Siyempre masarap. Ang restaurant na ito ay pag-aari ng Santos Group. Ang mga chef ay dating nagtrabaho para sa pamilya Santos. Kaya pala pamilyar ang lasa. Parang nakakain ka na ba sa bahay ng mga Santos? Nabalitaan ko kamakailan lang ikinasal si Clara. Bakit hindi mo dinala ang asawa mo ngayon? May meeting ang asawa ko. Hindi siya makakadalo. Ang pangit ng kumpanya. Meeting araw-araw. Ito ay international conference call. Dahil sa time difference, isinagawa ito sa gabi. International conference call, ha? Anong trabaho ng asawa mo? Magkano ang kita niya sa isang buwan? Nagpapatakbo siya ng isang kumpanya. Bata ka pa lang. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng magpatakbo ng kumpanya? Subukan kita. Ano ang minimum startup capital para sa isang kumpanya? Ikaw na ang mag-google. Nasa Santos Group siya. Santos Group. Ngayon, ano na naman tong uso na to? Lahat nag-aangkin na konektado sa Santos Group. Huwag kayong magchismisan, lahat. Kumain na kayo bago lumamig ang pagkain. Sige, tigilan na yang kalokohan. Ngayon ay promotion party ni Clara. Waiter, dalhin mo ang pinakamahal ninyong bote. Ito ang aming koronang hiyas. Isang 1982 Lafite. Ito ay pinalipad mula sa France. Masiyahan po kayo. Huwag mo akong bigyan. Ibili mo siya. Siya ay aming panauhing pandangal ngayong gabi. Clara, paano mo natapon ng alak? Hindi ko ginawa. Oo, ginawa mo. Nakita naming lahat. Ito ay isang 1982 Lafite. Sa TV ko lang ito nakita. At natapon mo lang. Ang sayang. Ang pribadong kuwartong ito ngayon ay nabook ni Sofia. Ang alak na ito, hindi si Sofia ang magbabayad nito, di ba? Ito ang promotion party ni Clara. Sa lohika, ang buong bill ay dapat kay Clara. At higit pa, nabasag mo ang bote. Magkano ang halaga ng boteng ito? 1 milyon piso.
Ano? 1 milyong piso. Kaya mga 10 milyong piso, di ba? Clara, hindi mo ba sinabi na ang asawa mo ay nagtatrabaho sa Santos Group? Siguradong malaki ang kita niya. Paano kung bayaran ng asawa mo ang natapong alak? Wala! Clara, ang boteng ito, nabasag mo. Hindi mo ba dapat bayaran? Clara, bakit wala kang sinasabi? Natatakot? O baka naman ang asawa mo ay hindi talaga galing sa Santos Group? Nagsisinungaling ka ba? Clara, tungkol sa alak na ito ngayon, kung hindi mo ito babayaran, kailangan naming hilingin sa lahat dito na maghati sa bill. Bakit? Wala man kaming nainom. At ang alak na ito, si Clara ang dapat magbayad. Bayaran mo? Kayong mga... Clara, mabuti naman ang intensyon ng lahat na pumunta para ipagdiwang ang iyong promotion. Makatarungan lang na bayaran mo ang boteng ito. Huwag mong sabihing, hindi mo kayang bayaran? Ilagay mo sa tab ko. 1 bote lang ng alak. Ako na ang magbabayad para sa kanya. Sino ka? Sino ang nagpasok sa'yo? Akin ang hotel na ito. Noong dumating ka, hindi ka ba nag-check? Posible bang ikaw ang may-ari ng Santos Group? Gabi na. Ihahatid kita pabalik sa bahay ng mga Santos. Tara na. Bahay ng mga Santos? Maaring siya nga ba ang may-ari ng Santos Group? Ginoong Santos, ako ang kasamahan ni Clara. Paano kung ako ang magbayad para sa bote ng alak na ito? Babayaran mo? Puwera, isa akong socialite. Hindi naman na hindi ko kayang bumili ng bote ng alak. At ngayon, sinusubukan niyang agawin ng spotlight sa akin. Ginang Santos, hindi namin alam na kumakain kayo dito ngayon. Pasensya na at hindi ka namin agad binati. Ginang Santos? Sino ang tinatawag mong Ginang Santos? Anong tapang mong tumanggap ng pera mula kay Ginang Santos? Hindi mo ba alam na ang hotel na ito ay pag-aari ng Santos Group? Ginang Santos, ang bayarin ngayon ako na ang bahala para sa inyo ni Ginoong Santos. Siya. Ilagay mo na lang sa account ko. Carlos, noong umalis ako, pinigyan ako ng pera ni Marco. Ako na ang magbayad. Ginang Santos, hindi namin kayo hahayaang magbayad. Ano? Si Clara Reyes ba talaga si Ginang Santos? Kayo si Ginang Santos? Kaya ikaw ay asawa ni Clara? Ako ang tito niya. Anong problema? Tito ni Ginoong Santos? Hindi ba ikaw ay tagapagmana rin ng Santos Group? So, Director Santos, ha? Ako na ang bahala sa maliit na bayarin na ito. Pero maari bang makuha ang numero mo? Carlos. Nakakita na ako ng walang hiya. Pero ito ay isang bagong mababang antas. Yung tanga kanina ay nang aapi kay Munting Kuneho. Kung tutulungan ko si Munting Kuneho makabawi, siguradong mahuhulog ang loob sa akin. Siya. Pero kung ang yaman mo, bakit hindi ka nagbayad kanina? Carlos, hindi mo maintindihan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi matatapon ang alak na ito. Oh talaga? Dahil sinabi mo na ganyan? Kaya papuntahin natin ang manager. Tingnan ang security footage. Hindi. Bakit mo ako pinipigilan? Takot kang may makita ako. Ano ang dapat kong katakutan? Ikaw! Clara, hindi ba siyang tito mo? Bakit lagi kanyang pinagtatanggol? Teka, may relasyon ba kayong dalawa? At paano kung oo? Ano ang pinagsasabi mo? Hindi. Wala. Mga iskandalo ng mayayamang pamilya. Ang gulo ng mga mayayaman. Carlos, dapat mauna na akong umuwi mag-isa. Kung hindi, magkakamali ang mga tao. Gabi, na? At hindi ligtas para sa babaeng tulad mo na umuwing mag-isa. Pwede kong hilingin kay Marco na sunduin ako para hindi na kita inisin. Carlos. Walang anuman. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal ang tangang si Bianca makaabala kay Marco? Kung magagawa niyang gawin ang tawag na iyon, may problema tayo. Sabi ko sa'yo, si Clara lagi namang mukhang inosente. Pero sa likod, maharot siya. Kung ayaw mong mawala sa Jinghai, manahimik ka. Director Santos, footage ng surveillance. Mga katrabaho lang naman nag-uusap tungkol sa trabaho. Baka hindi natin dapat panoorin ito. Umalis ka. Tingnan mo dito. Ang palayok na tinatawag na itim ang kaldero. Hindi, may nag-udyok sa akin.
May nag-udyok sa iyo? Oh, may nagudyok sa akin. Ngayon, kahit anong mangyari, ipahiya siya. Kaya pala ikaw ang katulong ni Bianca. Tulad ni Bianca, tanga ka. Hayaan mo yung nag-udyok sa iyo ang magbayad ng bill. Hoy, naalala ko ang pribadong kwartong ito. May antigong porselanang florera na siyang koronang hiyas ng aming tindahan. Di ba? Oh, Director Santos, gusto mo bang? Ilagay mo sa kanyang account. Si. Miss, ang total mo ngayon ay 100 at 3 milyong dolyar. Paano mo gustong magbayad? Ako'y. Magbabayad ako gamit ang card. Walang sapat na pondo ang card na ito. May iba ka bang card? Paano nangyari iyon? Hindi ko naman akalain na mukha siyang mayaman. Ipilit mo na lang. Si. Wag, pakiusap, Ginoong Santos. Ginoong Santos. Umalis ka dito. Tingnan mo ang sarili mo. Pinapayagan mong apihin ka at hindi ka nagsasalita. Gusto mo bang lagi kang pinapayagan, di ba? Hindi. Sa tingin ko lang walang silbi ang makipagtalo. Kaya ang pagbabayad para sa mga taong iyon ay hindi naman walang silbi. Akala mo ba ang pera ng pamilya Santos ay galing sa puno? Hindi. Tara, ihahatid kita sa bahay. Carlos, hihintayin ko si Marco. Nasa pulong siya. Hindi siya makakarating. Sasakay na lang ako ng taxi. Hoy, Pasaway kang walang utang na loob. Iniligtas lang kita sa gulo at itinataboy mo na ako. sige. Salamat, Carlos. Walang anuman. Ako ang natutuwa. Tara na. Ginoong Santos, aalis ka na ba? Oo, anong meron? Paki-review muli ang report na ito. Hindi ba ito ang report na na-approve ko na ng 2 beses ngayon? Maliit na pagbabago lang sa detalye. Mas mabuti ng sigurado kaysa magsisi. Anong problema ninyong dalawa? Kakaiba ang kilos nyo ngayon. Bakit nyo ako ginagambala sa bagay na walang kabuluhan? Kailangan mong pigilan ng kapatid ko ngayong gabi. Kapag tapos na, bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng 0.1% ng aking shares. Si, mauna na kayong dalawa. Ginoong Santos, parang may mali. Ang kontrata mula sa mga shareholder ay tila walang anumang malalaking pagbabago. Ang kanilang pag-uugali, parang sinusubukan ka lang nilang patagalin. Siya, una, ilabas mo ang kotse. Pagkatapos, suriin ang kasalukuyang lokasyon ni Clara. Oh, Kanina sa hotel, narinig ko sa katrabaho mo na hindi ka nag-uugali ng maayos. Anong ibig sabihin niyan? Isa kang babaero. Hindi naman. Mga imbento lang nilang chismis ito. Relax ka lang. Natatakot ka bang sabihin ko kay Marco? Mga adulto na tayo. Naiintindihan ko. Pakiusap, huwag mo akong siraan ha. Siya. Hindi ko lang maintindihan. Bakit may kinakagalit ka kay Marco? At ngayon, pati ako, pinupuntirya mo na. Talaga ba? Lagi akong naging mabuti sa aking mahal na pamangkin. Talaga namang naging mabuti ako. Noong namatay ang mga magulang niya sa aksidente sa sasakyan, kung hindi ko siya inalagaan dahil sa awa, mabubuhay pa kaya siya ngayon? Kaya pala si Marco minsan ay tila walang katiyakan sa sarili. Dahil pala siya ay nakatira sa bubong ng iba mula pagkabata. Kaya, ang kanyang karanasan ay katulad ng sa akin. Pero siya ay higit na mas mabuti kaysa sa akin. Clara? Ha? Pasensya na. Medyo nakatanga lang ako. May kailangan ka ba? Wala. Sabi ko nga sa iyo, may mga inumin sa likod ng upuan. Kumuha ka kung nauuhaw ka. Salamat, Carlos. Medyo nauuhaw nga ako. Alak ba ito? Ha. Tama yan. Munting kuneho. Ito ay ang pinakamalakas na alak. Ha.
Hindi ito ang daan pabalik sa tirahan ng mga Santos. Saan mo ako dadalhin? Dadalhin kita sa lugar ng mga adulto. Ha 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 ha. Kumaliwa. Ginoong Santos. Si Ginang Santos ay nasa hapunan, kaya hindi nakakagulat na hindi niya marinig ang kanyang telepono. Hindi mo kailangang mag-alala ng sobra. Hindi? Mayroon lang akong masamang pakiramdam tungkol dito. Nag-aalala ako na dahil bigla kang umalis sa mga shareholder at nagmadaling lumabas sa pulong ng mga shareholder bukas, Direktor Santos ay gagamitin ito laban sa iyo muli para pahirapan ka. Wala na siyang pag-asa, kaya wala kang dapat ipag-alala. Kumikilos na siya. Bilisan mo. Sundan mo siya. Si. Marco, bumalik na ako. Hindi mo mahanap? Ito ba ang hinahanap mo? Salamat. Maaari ko namang ibigay ito sa iyo. Pero, ano ang maaari mong ipagpalit? Ito ang susi ng kwarto ko. Isoli mo. Tingnan mo. Nasaan tayo? Pakawalan mo ako. Kapag mas tumatakbo ka, lalo akong nasasabik. Ano ang kailangan kong gawin para pakawalan mo ako? Pakawalan ka? Maliban kung dadalhin mo sa akin ang medical records ni Marco. Uy, Clara. Ginoong Santos. MK Medical na record. Huwag kang magpakatanga sa akin. Ikaw. Bianca Santos. Lahat kayo alam ninyong may face blindness siya at sumusuporta pa rin kayo sa kanya. Ngunit ang isang lalaking tulad niya, paano niya mapapatakbo ang Santos Group? Bianca. Ang Bianca Santos na iyon, yang trader na iyon, nagsinungaling sa akin. Sabing, kung magdadala ako ng mga tao sa ari-arian ng pamilya para patayin ka, ibibigay niya ang mga medikal na record ni Marco sa akin. Kaya bilisan mo at tapakan mo ang gas. Siya na. Pero, ang pag-iisip na pagkatapos ngayong gabi, makikita ko ang aking mahal na pamangkin ganap na sira ay nagpapasigla sa akin ng sobra. Pakawalan mo ako. Huwag mo akong pilitin. Bitawan mo ako. Umalis ka. Saklolo! Saklolo! Sarah, matagal na tayong hindi nagkita. Anong ginagawa mo dito? Ano ang gusto mo? Andito ako para tulungan ka syempre. Ang asawa ng CEO ng Santos Group. Ngayon, masisiyahan ka sa kanya. Tandaan mong i-record ang video mamaya. Ipapadala ko ito kay Marco para mapanood niya. Hindi. Wag! Wag mo akong hawakan! Hindi! Uy, dahan-dahan lang, Carlos. Huwag mong sirain ito para sa akin. Niloko mo na ako dati. Hindi na sa ikalawang pagkakataon. Carlos? Hindi kita niloloko. Dati, hindi ko nakuha ang kumpletong medical record. Ngayon ay nakuha ko na. Nasaan ang medical record? Siya at ang doktor na iyon ay napakalapit. Paano ko makukuha ang medical record? Buti na lang tanga si Sofia. Ninakaw niya ang selyo ng kumpanya para sa akin, para makagawa ako ng peking kopya. Sa pagkakaalam ko, Marco, sa panlabas ay nasa ospital kasama ang kasintahan. Pero sa totoo, lihim niyang ginagamot ang kanyang face blindness. May ebidensya ka ba? Tingnan mo mismo. So, sinasabi mo, gumaling na siya? Hindi ako naniniwala. Ang dati niyang katulong ay nasa panig ko na. Sumumpa siya sa akin hindi nagagaling si Marco. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pumunta ka sa ospital at tingnan mo mismo. Sige, pupunta ako at titingnan. Kung malaman kong hindi siya gumaling, magsisisi ka. Huwag mo akong hawakan! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako. Amo. Binabayaran ka ba para dito? Mayaman ang asawa ko.
Siya ay isang bilyonaryong CEO. Pakawalan mo ako. Mayaman? Marco, sira ang sasakyan. Sino ang tinatawagan mo? Ibalik mo sa akin ang phone ko. Clara. Hoy, Ginoo. Pahiram ng sasakyan mo? Sino ka ba? Ang sasakyan na ito ay alaga ko. Nagmamadali talaga ako. Kung hindi, ipagpapalit ko ang sasakyan ko sa'yo. Seryoso ka? Oh. Totoo ba? Bilis, tingnan mo. Huwag mo siyang patayin sa tamaan, narinig mo? Amo, nahimatay ang babaeng ito. Ano ang gagawin natin? Tawagan ang contact, ngayon. Uy, Bianca. Nahimatay ang babaeng iyon. Ano ngayon? Nahimatay siya, hindi patay. Ituloy lang ang ginagawa mo. Kapag tapos na ang trabaho, makukuha mo ang iyong bahagi. Pasaway kang bata ka. Lakas loob mong tamaan si Carlos. Amo, sabi ni Bianca gawin ang lahat ng kailangan. At ano ang silbi ng kumita kung hindi mo ito magagamit? Mag-enjoy muna tayo. Tara, sige. Clara. Anong ginagawa mo? Ha? Clara, ayos ka lang ba, Clara? Clara. Marco? Ako, si Marco Santos. Marco Santos, pinuntahan mo ako. Pasensya na at na-late ako. Ginoong Santos, Carlos kakasimula lang ng livestream. Sabi sinaktan mo siya dahil sa mana. Galit na ang mga netizens ngayon at bumabagsak ang stock ng Santos Group. Sinaktan mo siya? Kung may maglakas loob na mang-api sa'yo, hindi ko sila basta-basta pakakawalan. Nagdulot ba ako sa iyo ng maraming problema? Natatakot ako na hindi ka magdulot sa akin ng problema. Paano pa kaya nasaktan silang lahat? Kahit nabasagin mo ang kotse ni Carlos ng pira-piraso, ako na ang bahala para sa iyo. Marco, salamat. Hindi mo na kailangang maging masyadong magalang sa iyong mahal. Tandaan mo, kahit gaano kalaki ang pagkakamaling gagawin mo, kahit na ibagsak mo ang langit, aayusin ko ito para sa iyo. Marco, napakabuti mo sa akin. Pero ano ang tungkol sa stocks ng Santos Group? Okay lang. Ang aking legal team na may mataas na sahod ay kayang hawakan ang maliit na bagay na ito. Siya nga pala. Nasaan si Bianca? Si Bianca, siya. Tumakas. Ang kanyang binti ay hindi pa gumagaling. Saan kaya siya pupunta? Magpadala ng tao para ibalik siya. Oo. Pagkatapos namin siyang mahanap, dadalhin ba namin siya dito? Hindi. Sabihin sa kanya na ang aking pasensya ay may hangganan. Pinagbigyan ko na siya ng 1 o 2 beses. Ngunit hindi na sa ikatlong pagkakataon, yung 4 na lalaking inupahan niya. Ano ang balak nilang gawin kay Clara natin? Hayaan siyang matikman ang sarili niyang gamot. Marco, sa bagay na ito, talagang lumampas siya. Pero siya ay kapatid mo pa rin. Siya ang may kasalanan. Huwag kang makialam. Bakit ka? Bakit palagi kang ganyan? Alam kong mabait ka, pero minsan kailangan mong maging mas matatag. Alam mo? Okay, naiintindihan ko. Galit ka ba? Galit ako. Pero galit ako dahil hindi mo inalagaan ang sarili mo. Halika. Tumayo ka muna. Mag-ingat. Okay ka lang? Dadalhin kita sa ospital mamaya. Ayokong pumunta sa ospital. Ikaw pa ang nagsasabi? Sigurado ka bang okay ka? Okay lang ako, doktor ako. Magtiwala ka sa akin. Hayaan mong lagyan kita ng gamot, Liam. Aray. Sige, magiging mas malumanay ako. Sabihin mo kung masakit. Hindi naman masakit. Gusto lang magpasalamat.
sa paglalagay mo ng ointment sa akin kanina. Wala akong ibang ibig sabihin. Pero, ngayon, may iba akong ibig sabihin. Gusto kitang halikan ulit. Pwede ba? Mukhang totoo ang sinabi ng doktor. Totoo nga. Kung kasama ko ang taong gusto ko at may matagal na intimate contact, ang pagkabulag ko sa mukha ay maaaring gumaling. Ginoong Santos. Ang pressure ng publiko ay sobra na. Departamento ng Legal, Departamento ng Public Relations, nagpapalamon lang ba sila? Sa loob ng kumpanya, marami ang tao ni Director Santos. Ganito ang gagawin natin. Kumuha ng ibang grupo para ibaba muna ang trending topic. Pagkatapos, imbestigahan ng mabuti kung sino talaga ang nagpapakalat ng gulo. Padalhan ang bawat isa ng cease and desist. Oo, pero hindi ka ba maglilinaw ng personal? Hindi na kailangan. Sige, umalis ka na. Ayos lang ako. Hindi iyon. Ikaw na. Ikaw na mauna. Ikaw na walang utang na loob. Gusto mo bang umalis na naman ang asawa mo, ha? Maraming trick si Carlos. Baka hindi mo siya kayang harapin. Paano mo? Sa harap ng asawa mo, pupurihin ng ibang lalaki. Hindi. Ibig kong sabihin, ang Santos Group ay napakahalaga sa iyo. Ayokong madistract ka dahil sa akin. Mahalaga sa akin, ang Santos Group. Pero Clara, mas mahalaga ka. Bakit lagi mong ginagamit ang ganitong dahilan ng pagmamaliit sa sarili para itulak ako palayo? Pero sinabi ni Bianca na marami kayong pagkakatulad. Pero hindi ko siya gusto. Ikaw ang gusto ko. Hindi ko maintindihan. Isa kang CEO na bilyonaryo. Maraming babae sa paligid mo. Mga magaganda, mula sa mayayamang pamilya. Pero bakit ako pa ang nagustuhan mo? Marami na akong nakilala. Pero sila ay mababaw at mayabang. Ikaw lang, ang mabait at matapang. At kakaiba ka, ngunit kaibig-ibig. Uy, Clara. Sa totoo lang, noong nagmadali ako para iligtas ka, sa daan papunta rito, galit na galit ako sa'yo. Sinisi kita dahil hindi mo pinrotektahan ang sarili mo. At dahil binigyan mo siya ng pagkakataon na makalapit sa'yo. Pero na-realize ko na nagsiselos lang pala ako. Tulad ng pagsiselos mo kay Bianca. Kaya aminin mo na, gusto mo talaga ako, di ba? Ngayon, pagkatapos ng malaking takot, nag-away pa tayo. Pasensya na, kasalanan ko. Hindi mo kasalanan. Alam ko namang lagi kang mabuti sa akin. Papasundo muna kita. Pagkatapos, aasikasuhin ko ang mga bagay sa kumpanya. Okay? Asawang dominante. Okay. Uy, Clara. Halika. Dito ka umupo, dito. Bakit mag-isa ka? Lola, bakit nandito ka ng ganitong oras? Nakita ko si Carlos, na walang utang na loob, ay trending. Kaya pumunta ako para makita ka. Si Marco ay pumunta para asikasuhin ito. Bukas ng umaga, magkakaroon siya ng board meeting. Huwag kang mag-alala. Board meeting? Ang mga veteranong shareholder, lahat ay may kanya-kanyang agenda. May magiging problema ba? Ayos lang yan. Walang mangyayaring masama. Nalaman na ni Liam. Alam na niya kung sino ang nasa panig ni Carlos. Mabuti. Gaan na ng loob ko. Siya nga pala. Parang hindi ka maganda ang pakiramdam. Wala yan, Lola. Nag-iisip lang ako. Anong nangyari? Sabihin mo kay Lola. Aayusin ko yan. Lola, gusto ko sanang si Marco muna ang humawak nito. Pero nagalit siya. Kilala ko siya sa loob at labas. Akala niya lang ay hindi mo siya sapat na pinapahalagahan. Clara, hindi lang babae ang nangangailangan ng katiyakan, pati mga lalaki. Kung hindi mo siya mabibigyan ng sapat na katiyakan, tiyak na mag-iinarte siya. Paano ko siya mabibigyan ng katiyakan? Kailangan mong sabihin sa kanya nang mas madalas na mahal mo siya. Seryosohin mo ang mga bagay na sinasabi niya araw-araw sa puso. Minsan, bigyan mo siya ng sorpresa. Ang mga lalaki, alam mo na, pare-pareho lang. Madaling pasiyahin. Sige. Naiintindihan ko. Ngayon ay tinipon ko ang lahat para magdaos ng maagang taunang pagpupulong. Gusto kong ipamahagi ng maaga ang mga bonus sa katapusan ng taon. At para pasalamatan kayo sa inyong tulong at suporta sa Santos Group nitong nakaraang taon. Bakit? Ngayong taon ay napakaaga? Hindi mo ba nakita ang trending kahapon? Siyempre,
Ako ay taong pantay ang pagganti at parusa. Ang mga mahuhusay ay gagantimpalaan. Ang mga hindi magaling, nagtataksil sa kumpanya o nag-leak ng mga sikreto, sasakyan ko silang lahat ng sabay-sabay. Ipinapahayag ko. Anong nangyayari? Ito'y mga reporter na espesyal kong inimbita para kay Ginoong Santos upang linawin ang mga chismis. Ginoong Santos, totoo bang para sa mana? Sinaktan mo ang iyong tiyo? May nagsabi na nakita kanila sa ospital na ginagamot para sa prosopagnosia. Totoo ba iyon? Una, hayaan ninyong magtanong muna ako. Kung gusto mong magmana ng Santos Group, hindi ba totoo na kailangan mo munang maging isang Santos? Mahal kong Carlos, sa totoo lang, ayaw ko talagang banggitin ito noong una. Pero pinilit mo ako, Liam. Unit ng Proyekto Celio, sentro ng genetic testing ng lungsod. Ang ulat ng paternity na ito, hindi lang nagpapatunay na ikaw ay isang bastardo. At nalaman ko rin na ang iyong ina ay nakipagsabuatan sa kapitbahay upang lokohin ang aking lolo. Ibig sabihin, wala kang dugong Santos sa iyong mga ugat. Anong sinabi mo? At saka, nakipagsabuatan ka sa iba upang ipagkanulo ang kumpanya, mag-leak ng mga lihim ng kumpanya, at umupa ng mamamatay tao, at nasa akin ang lahat ng ebidensya para sa mga kasong ito. Kukunin ko para sa iyo ang pinakamahusay na legal na koponan upang siguraduhing makakakuha ka ng habang buhay na pagkabilanggo. Carlos, nais ko sa iyo isang mahabang buhay. Ginoong Santos, pakiusap pakawalan ninyo ako. May pamilya akong sinusuportahan, hindi ako pwedeng makulong. Ginoong Santos, nalinlang ako ni Carlos Santos. Pakiusap bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Magiging tapat ako sa Santos Group. Imposible? Paanong hindi ako isang Santos? Imposible. Alisin ninyo siya. Imposible. Tungkol sa aking prosopagnosia, naniniwala ako sa malapit na hinaharap. Ito ay gagamutin. Kung wala na kayong iba pang dapat gawin, may mga gagawin pa ako, kaya ako na ang aalis. Marco, tulungan mo ako! Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Hindi ka na kapatid ko. Marco, ako ang kapatid mo. Paanong babaliwalain mo ako? Hindi mo pa rin napagtanto na mali ka. Wala akong ginawa. Pinagbintangan lang nila ako. Mas pinagkakatiwalaan mo ang mga estranghero kaysa sa akin? Sasabihin mo bang hindi mo inupahan ang 4 na lalaking iyon? Hindi. Ginahasa nila ako. Suklam. Binibining Bianca Santos, nasa amin na ang record ng iyong mga tawag sa 4 na lalaking iyon at ang mga pinadalang pera. Ang 4 na lalaking iyon ay sumuko na. Ngayon, napakarami ng ebidensya. Paano sila sumuko? Marco, sandali lang akong nawala sa sarili. Alam kong mali ako. Pakisamantag mo ako. Hindi ako pwedeng dalhin. Nakakadiri. 4 na lalaki at isang babae, iba na talaga ang level. Miss, okay lang magkamali. Basta matuto ka sa pagkakamali. Sana sa loob, makapag-isip ka ng maayos. Ibaba mo? Ibaba mo? Aray, may dala kang sobrang init. Ibigay mo sa akin ang kamay mo. Okay lang ako. Sabi mo okay ka lang? Pero ang kamay mo ay sobrang pula. Galit ka pa ba sa akin? Mahal, hindi tayo nagtatagal ng galit magdamag. Kasalanan ko noon. Hindi dapat kita pinagdudahan. At hindi dapat ako masyadong nalungkot sa sarili ko. Ganyan dapat. Para bumawi sa iyo, naghanda ako ng isang buong mesa ng paborito mong pagkain kanluranin. Maupo ka. Uy, mahal. Sa totoo lang, kahit ano ang luto mo para sa akin, magugustuhan ko iyon. Pero may isang bagay, gusto kong pag-usapan sa iyo. Kamakailan, hindi mo ako tinatawag na mahal. Medyo kakaiba. Kakaiba? Sige, dito ako uupo at sasabihin mo sa akin ang mahal ng 100 beses. Hindi na ito magiging kakaiba. Sana nga. Mahal? Wala akong pakialam. Gusto kong marinig ito. Sabihin mo lang 1 beses. Medyo nahihiya pa ako sabihin iyon. Sia, may paraan ako para gusto mong tawagin akong mahal.
Bukas ng alas 8 ng gabi, sa itaas na palapag ng Restauranteng Huasheng. May sasabihin ako sa iyo. Ano iyon? Hindi mo ba masabi ngayon? Hindi. Sobrang lihim. Lola, may magandang balita ako para sa iyo. Ako'y magpo-propose kay Clara. Ang galing. Ano ang kailangan mong gawin ko? Wala lang. Bukas ng 8 p.m. Pumunta ka lang. Bukas ng gabi? Masyadong agad? Sa pagitan natin, marami nang nangyari at nasayang natin ang maraming oras. Ako ayaw nang mag-aksaya pa ng oras. Magaling ka. Lumaki ka na talaga. Sa simula, sadyang naantala ko ang pagpamana sa iyo ng Santos Group at sadyang hinayaan ko pa na agawin ng iyong tiyuhin ang kapangyarihan. Sinisisi mo ba ako? Lola, paano kita masisisi? Noong mga panahong iyon, natatakot ako na hindi ka pa lumalaki at bigla ang paghawak ng napakalaking kumpanya ay makakapagpabigat sa iyo. Ngayon ay mabuti na. Ako ay sa wakas makakapanatag na at maipapamana sa iyo ang Santos Group. Lola? Makakapanatag ka. Gagawin ko ang aking trabaho ng maayos. Bukod dito, ngayon, si Clara ang gumagabay sa akin. Hindi mo alam, noong siya ay nasugatan at nagkaproblema ang kumpanya, nang marinig niya, agad niya akong pinabalik sa kumpanya. Matatag talaga siya. Mukhang kahit ang Monkey King ay nangangailangan ng Buddha para makontrol siya. Hindi iyon sapat. Hayaan mong itanong ko, ikaw at si Clara? Ginawa na ba ninyo iyon? Anong ginawa? Alam mo, yung bagay na ginagawa ng mag-asawa. Oh, Lola, ano ba ang pinagsasabi mo? Oh, kaya ang aking apo sa tuhod na lalaki ay wala pa sa usapan. At sa ganito, lalapit ka para humingi ng Santos Group? Hindi pwede. Hintayin mong gawin mo iyon, saka ka bumalik sa akin. Mahal. Bukas ng gabi? Dumating ka o para kang hindi nakikisama? Si. Hindi ba yung lalaking iyon mula sa Santos Group, ang executive assistant ni Ginoong Santos? Sa palagay ko, sa huling pulong ng mga shareholder, siya ang nagpapatakbo ng buong event. Ginang Santos, si Ginoong Santos ay nag-utos sa akin na ihatid kayo sa Huasheng Restaurant. Ginang Santos? Ginoong Santos? Teka, si Clara pala ay talagang Ginang Santos? Sa promotion party ni Clara, ganyan ang pakikitungo sa kanya ni Sofia. Huwag nang banggitin niyang malas na iyan. Siya ang nagpahuli sa sarili? Okay lang, pero nadamay ang ospital natin sa investigasyon. Walang dahilan, napilitan tayong mag-overtime ng ilang araw. Tama, kahit papaano ngayon makakauwi tayo ng tama sa oras. Sa wakas, nakaalis tayo ng tama sa oras ngayon. Dapat maaga kayong umuwi para ligtas sa daan. Ginang Santos, pakiusap. Ginang Santos, si Ginoong Santos ay nagpagawa ng gown na ito na personal na dinisenyo at ginawa ng isang French designer para sa inyo noong isang buwan. Maya-maya, ihahatid ko kayo sa hotel para magpalit. Ang gastador naman. Alam ko na, ang damit na ito. Para lang sa iyo. Pero sobrang mahal nito. Sige, kasalanan ko lahat. Wala akong alam sa pera. Mula ngayon,
Lahat ng ari-arian ng Santos Group, ikaw na ang mamamahala. Huwag! Huwag mo akong tanggihan. Binibining Clara Reyes, kahit na ang ating kasal ay nagsimula sa isang padalos-dalos na panlilinlang, umaasa ako na sa mga susunod na araw, magkita tayong muli, magkakilala, at magmamahalan mula sa simula. Si, Baliw-baliw ka talaga. Paano kung lokohin kita ulit? Binibining Clara Reyes, maaari ko bang itanong, papakasalan mo ba si Ginoong Marco Santos? Kahit sa sakit o sa kalusugan, hindi kita iiwan. oh, Clara, ipinapangako ko sa iyo, sa mga susunod na araw, walang kasinungalingan. Tamis lamang. si, Halikan mo siya! sandali lang. Halikan mo siya. Sandali, wala na ba ang face blindness ko? Kaya pala ang gwapo ko palagi. Sa loob ng mahigit 30 taon, hindi ko man lang nakita ang gwapong mukha. Sayang. Mahal, Mahal, bababa ako para tumakbo at kukuha ng almusal sa daan. Magandang umaga, Ginang Santos. magandang umaga, Martha. Hala. Ginang Santos. Ginang Santos, tingnan mo, nagawa na nila sa wakas. Oh, mabuti. Sa wakas, pinagpapala tayo ng mga ninuno. Sa wakas, maaari ko nang ipasa ang Santos Group kay Marco nang may kapayapaan ng isip. Mahal, Tara, alis na tayo. bakit ang aga mo gumising? Hoy, masakit ba ang likod mo? Kung masakit, mamasahe kita. Marco Santos, ang kapal ng mukha mo. Mahal,